Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Ngayon lang halos, sumikat na naman ang Haring Araw dito sa malaking bahagi ng Hermosa, Bataan. Kaya kahit papano, humuhupa na mga kapatid yung baha. Itong area na ito sa Barangay Pulo, halos hindi ito makita, yung kalsada na yan. Ngayon lang talaga lumitaw. Kahapon kasi lampas dyan sa mga railings na yan, yung tubig sa taas ng baha na naranasan dahil nga sa walang patid na pag-ulan nitong 2 linggo. At umabot na nga ng hanggang bewang o lampas dibdib pa nga o mahigit 5 talampakan yung lalim ng tubig dito sa mga parts na ito. Ngayon lang namin nakita itong kalsadang ito na may kalsada pala. Kahapon talagang halos balot ito ng tubig. Pero ngayon mapapansin ninyo, malakas pa rin yung ragasa ng tubig o yung flow ng water dahil papunta naman na yan sa umapaw na ilog, dulot nga ng mga pag-ulang dala ng habagat. Ang tubig na yan nanggagaling dito. Lahat ito mga kapatid, mga palayan or taniman ng gulay, nawala. Hindi na mga pakinabangan matapos malubog sa baha. Kaya talagang problemado ang mga magsasaka. Actually, meron tayong nakilala dito na isang magsasaka, si Tatay. Tatay, anong pangalan niyo ho? Eduardo. Ha? Eduardo. Tatay Eduardo. Dito ka, Tatay. Harap ka dito. Ayan. Tatay, meron ka mga taniman dyan. May kasalukuyan, meron kaming palay ngayon dyan sa party na yan. Oh. Ano nangyari? Magdadalawang buwan na sila. Ang problema, pangalawang linggo na to. Nakaraan linggo, 2 araw silang lumitaw. Kaya lang, binanatan na naman ng ulan. Ayan, Nasira lahat. Gano'ng karami yung pananim ninyo? yun sa akin, na bukid ko, kalating hektarya lang. Naku, Diyos ko. Pero yung mga kasama namin dyan, halos lahat kami yung sinasabi namin nasa itaas na lugar. Yung panahon na to kasi, ang lagay namin dito, baka sakali. Oo, baka sakali palagi. No? Oo. Pero third cropping na namin tong lagayan na to. Kaya lang, Gano'ng kalaki yung pinuhunan ninyo dyan? Gano'ng kalaki na lugi? sa ngayon, hindi pa namin masabi kung gaano kalaki yan. Oo. Pero Gano'ng totally, pinuhunan hindi kasi ako ganong Okay. Pero bakit ba ganyan katindi ang baha? Ano bang tingin ninyo at saka ano pinaka-concern ninyo na sana maayos? unang-una, wala tayong magagawa. Kalikasan yan eh. Oo, tama naman. Oo. Wala tayong magagawa. Pagka yung panahon. Pero tingin nyo, dapat talaga magkaroon ng pangmatagalang solusyon. Kasi dito sa lugar namin na to, Pulo Kataning to eh. Barangay Kataning at saka Pulo. Magkatabi to. Mula doon sa may Palian, Oo. yung kung Sige po. napapansin nyo yung flood control na ginawa ng gobyerno. Oh, ano nangyari? Mula sa lugar na yon, wala nang labasan ng tubig na galing sa baryo na papunta sa ilog dahil nga yung flood control na yun, mataas na yung dike nun. Dito sa lugar namin na to, sa bandang Parayray na to, dito lang may labasan ng tubig na medyo, ayan, Sige. kahit pa paano. So hindi makalabas yung tubig? Hindi niya kaya dahil nga ilang barangay na yung dinanan ng tubig na yan, pinanggalingan. Sige po. Thank you, Tatay Eduardo. Ingat po kayo ha. Papunta si Tatay sa kanyang palayan. Oo, sisilipin niya kasi yung bukid mga kapatid. Naharang lang natin dito habang naglalakad siya. Ngayon lang kasi halos ulit lumitaw itong araw sa lugar. Ang sabi ng PDRRMO ng Bataan aabot sa 46 to 47 million ang estimated damage cost pagdating sa agrikultura. Katumbas yan ng nasa 1.6 to 1.7 hectares ng mga lupain na lahat, parang ganito, nalubog sa baha at hindi na nga talaga mapakinabangan. Yung ibang mga tao, ayun ngayon lang ulit nakakapaglakad na dito. Kahapon, lahat sila debangka dito sa lugar. Kanina may nakita na rin tayong dumadaan na mga tricycle dito, kinakaya na kahit papano. Pero may laking challenge pa rin. Hindi pa rin maalis yung pangamba ng mga residente na baka maulit na naman daw yung patikim lang ng saglit ni Haring Araw. 2 araw yun. And then afterwards, halos 1 linggo na naman na pag-uulan dito sa kanilang lugar. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang istorya ngayong araw.